What's up guys, welcome back to my channel Boxing News. So pag-uusapan natin ang mga balita sa boxing. Ang weigh-in na WBC Super Welterweight Champion Sebastian Fundora versus Keith Thurman. Matchroom Boxing Promotion ni Eddie Hearn at ang Riyadh season ni Turki Al-Sheikh nagkasundo na. Jai Opetaia tinanggalan na ng IBF Cruiserweight title at Tank Davis versus Pitbull Isaac Cruz rematch pinag-uusapan na. Bago yan, huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell button for more news and updates. So unahin muna natin ang weigh-in na WBC Super Welterweight Champion Sebastian Fundora versus Keith Thurman. Tumimbang si Fundora ng 153.6 pounds samantalang si Thurman naman ay tumimbang ng 152.6 pounds. Parehas pasok sa 154 pounds limit sa Super Welterweight. Kaya abangan natin ang laban nila bukas. Nakataya dyan ang WBC Super Welterweight title na hawak ni Sebastian Fundora. Pagkakataon na ni Keith Thurman na maging champion ulit at maging 2-division world champion. Naging WBA welterweight champion na si Thurman sa 147 at ngayon susubukan naman ni Thurman na maging WBC champion sa 154 at pagiging 2-division world champion. Ito na ang ikalawang dibisyon ni Keith Thurman sa kanyang professional boxing career. Huling laban niya, tinalo niya si Brock Jarvis last year noong March of 2025 kung saan tinapos niya ito via TKO sa round 3. Matinding misyon ang kailangan gawin ni Thurman para matalo niya si Fundora dahil napakahaba at napakalaki ni Sebastian Fundora. Hindi magiging madali para kay Thurman na sungkitin ng WBC title ni Fundora. Samantalang si Fundora naman, huling laban niya laban kay Tim Tszyu noong July of 2025 kung saan tinalo niya ulit si Tim Tszyu via RTD sa round 7. Isang malaking pangalan na naman ang may dadagdag sa resume ni Sebastian Fundora kung matalo niya si Keith Thurman. Isang kaabang-abang ang laban nila bukas, kaya abangan natin. Linggo ng umaga dito sa Pilipinas. Sa kabilang banda naman, Matchroom Boxing ni Eddie Hearn nagkasundo na para sa kanilang extension ng sponsorship sa Riyadh season ni Turki Al-Sheikh. Kumbaga patuloy pa rin yung partnership ng Matchroom at ang Riyadh season sa mga susunod pang taon. Ibig sabihin lahat ng commercial, snooker events, darts at boxing events ng Riyadh season. Partner niya dyan ng Matchroom Boxing ni Eddie Hearn. Mas lumalawak at mas lumalaki na ang partnership ng Riyadh season sa boxing. Partner din ng Riyadh season ng Zuffa Boxing ni Dana White. Partner din ng Riyadh season ng Queensberry Promotions ni Frank Warren. Partner din ng Riyadh season ng Matchroom Boxing ni Eddie Hearn. Partner din ng Riyadh season ng Golden Boy Promotions ni Oscar De La Hoya. At partner din ng Riyadh season ng Top Rank Promotions ni Bob Arum. Isang promotions na lang ang hindi pa nakukuha na maging partner ng Riyadh season ni Turki Al-Sheikh at yun ay ang PBC Promotions ni Al Haymon. Pero kahit hindi pa nila nakukuha ang PBC, malaki at malawak na ang sponsorship at partnership ng Riyadh season sa boxing. Kaya lahat talaga ng malalaking laban sa boxing, kayang-kayang ikasalahat yan ni Turki Al-Sheikh. Sa kabilang banda naman, Jai Opetaia tinanggalan na ng IBF Cruiserweight title ng IBF matapos itong manalo kay Brandon Glanton. Ito ang unang laban ni Jai Opetaia under ng Zuffa Boxing ni Dana White. Ngayon na lumalaban na under ng Zuffa Boxing ni Dana White si Jai Opetaia, malinaw na hindi talaga kinikilala ng Zuffa Boxing or ni Dana White ang IBF Cruiserweight title ni Jai Opetaia. Zuffa Cruiserweight Champion at The Ring Champion lang ang bukod tanging kinikilala nila Dana White at Turki Al-Sheikh. Kaya isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagpasya na ang IBF na tanggalan na ng titulo si Jai Opetaia. Kasi hindi nare-recognize ang IBF Cruiserweight title bilang World Champion sa Zuffa Boxing ni Dana White.
Ngunit kahit tinanggalan na ng IBF Cruiserweight title si Jai Opetaia, mananatili pa rin siyang the ring champion at Zuffa Cruiserweight champion. Sa kabilang banda naman, Tank Davis versus Pitbull Cruz, pinag-uusapan na ang magiging rematch nila sa 140 pounds o sa super lightweight at target ngayong summer. So interim WBC super lightweight title ni Pitbull Cruz ang nakataya sa laban. Tinanggal kay Tank Davis ang kanyang WBA title sa 135 dahil sa matinding problemang kinakaharap niya sa labas ng ring. At ngayon sa muling pagbabalik niya, paiingayin ulit ni Tank Davis ang kanyang pangalan sa boxing sa pamamagitan ng rematch nila ni Pitbull Cruz. Sa ngayon, nasa negosasyon na ang magiging rematch nila, kaya abangan natin. Huling laban ni Tank Davis laban kay Lamont Roach kung saan nauwi sa majority draw ang resulta ng laban nila. Huling laban naman ni Pitbull Cruz laban din kay Lamont Roach kung saan nauwi din sa majority draw ang resulta ng laban nila.